Ang designation ko kasi in my 19 years of the commission election, nandoon ako sa main office. Only last year lang po ako na punta dito sa 4th District, Quezon City, last July 2011. First time ko po sa PWD registration, satellite registration natin sa SM North. Pag PWD kasi ang re-rehistro natin, ma'am, parang medyo binibigyan natin sila ng importansya considering na medyo sila like, kunyari, mga bulag, so kailangan talagang i-assist natin sila sa kanilang pagsusulat, sa pagrehistro. Syempre po kasi, di ba, kung tayo medyo ang ating pasensya sa pagpaparehistro ng mga tao, dito sa mga ganitong klaseng tao, hahabaan natin ang ating pasensya. Napansin ko po ito sa COMELEC, no? Nung umpisa, bago kumbaga itong gawain ng 4 PWDs and other vulnerable sectors, we include detainees and IPs, parang may iilan, naririnig ko, dagdag trabaho yan, ganyan. Parang yung nakasanayan nila, okay na. Ito po ang napapansin kong ang laking pagbabago. Even among our staff, no, nandun yung enthusiasm to help to be part of this big drama unfolding in the country. No? So I think yan po ang masasabi kong isang dramatic shift sa pananaw at pagtanggap sa PWDs and our vulnerable sectors. Ito po ay feedback namin sa mga provincial election supervisors, no? From the regional directors and from our people within COMELEC na they're proud of it. No? I think they have realized the importance of this work. Sa pag-iikot din namin sa maraming lugar, makikita mo yung enthusiasm. Actually, sinasabi nila, bakit ngayon lang ito? Dapat doon pa pala ito. Yan ang sabi. Di ba karapatan din nilang pumili kung sino talaga ang gusto nilang umupo? Ibig sabihin yung pagtanggap sa mga gawain na ito initiative ay mainstream na at nasa consciousness na ng mga COMELEC, no? The big COMELEC family, and I'm sure the Filipino public. Kasi parang hindi natin sila diniscriminate ang kanilang karapatan bilang Pilipino.